Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Loy Valdez, shoutout kay Rompino JR. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang matandang Dragon King ay napahiya na halos maghukay siya ng 3 silid at 1 sala habang nakatutok ang mga paa. Hindi ka nag-aayos ng mga taktika dito, halatang mamamatay ka ng diretso, okay. Gayunpaman, dahil sa mukha ni Han Sanchen, ang matandang Dragon King ay nahirapang magsalita ng ilang sandali. Gayunpaman, napakatalino din ni Han Sanchen, at nakita niya ang kahulugan ng matandang Dragon King sa isang iglap, ngumiti ng marahan, at tinapik ang balikat ng matandang Dragon King. Nalilito ka ba, at may gana ka pang saktan ako? Umiling ang matandang Dragon King, ngunit mabilis na tumango sa bilis ng liwanag. Kahit na ikaw mismo ang taong hinirang ng Diyos, kung gusto mong gawin ito, dapat kong aminin na ikaw ay isang tanga. Mahinang tumawa ng mahina si Han Sanchen, pag-isipan mo ito, matandang hari ng dragon, kahit na iniisip mo ngayon, sa kabilang banda, pagkatapos na matuklasan ng kabilang partido ang ating 3 ilog, ganap na ba itong gamaan? Mapait na ngumiti ang matandang haring dragon at sinabi, tama nga ang sinabi mo, total nabili mo na ang lahat ng kayamanan mo sa tunay na kahulugan, magaan ang loob ng lahat. Sinabi ni Han Sanchen, paano kung mayroon talaga akong higit sa 3 ilog na ito? Kung mayroong higit pa sa 3 ilog na iyon, at malaki ang posibilidad na mayroong higit na nakatago ng palihim, kung gayon ang matandang Dragon King ay dapat umamin ng isang bagay, iyon ay, ang hakbang ni Han Sanchen ay tiyak na mapaparalisa ang kalaban at gawing ganap ang kalaban ng walang anumang pagdududa. Ngunit ang problema ay ang ating kasalukuyang limitasyon ay karaniwang maghukay ng 3 ilog sa parehong oras, ang dami ng trabaho ay masyadong malaki at ang oras ay medyo masikip, kung gusto nating maghukay ng higit pa, ito ay halos imposible. Tanong ni Han Sanchen, matandang Dragon King, paano kung 80% o kahit 70% ng 500,000 tropa ang ilagay sa paghuhukay? Pinag-isipan itong mabuti ng matandang Dragon King, kung maghuhukay siya ng mga daluyan ng ilog sa ganitong walang ingat na paraan, posible ngang magdagdag ng kahit 1 o 2 pang daluyan ng ilog sa ganoong maikling panahon. Pero Mr. Han, napakataas ng gastos sa paggawa nito, kailangan mong malaman na sa panahong iyon, halos wala na ang combat effectiveness ng ating mga tropa. Bagaman ang pagiging epektibo ng labanan ng mga mandaragat ay madaragdagan ng malaki ng pagkakaroon ng tubig, sa oras na iyon ang mga mandaragat ay kailangan ding magbayad ng labis na paggawa at talagang kumonsumo ng maraming pera. Sa ilalim ng unti-unting pag-agos na ito, ang pagiging epektibo ng labanan ng mga mandaragat ay hindi talaga mapapabuti, sa halip, sila ay magdurusa ng medyo malaking pagkalugi dahil sa karamihan ng pagod. Ang deal na ito, kahit paano mo ito kalkulahin, ay tila isang kawalan. It's really not feasible to only add 1 or 2 more, to be honest. This is lower than my current expectations. If we want to mobilize 80-70% of our troops, my requirement is that we should at least double it simultaneously. Ibig sabihin dapat may 3 ilog din, seryosong sabi ni Han Sanchen. Naniniwala rin si Han Sanchen na isang ilog na ganito kalaki ang magbibigay daan sa kaaway na lubusang makapagpahinga ng kanilang pagbabantay bago sila muling makita, at sa gayon ay labis na mabigla dito. Sa ganitong paraan lamang tunay na matatakot sa kaaway ang pagiging epektibo ng labanan o potensyal sa pakikipaglaban na ipinakita ng mga tropa na dinagdagan ng malalaking ilog. Kung hindi, walang saysay na gumawa ng maliit na kaguluhan, tapos yung kabilang party marami din tao. Mr. Han, we originally thought na tutugan kami sa request mo, kahit hindi namin magawa, isang grupo namin ang magsisikap para makamit ito. Pero aaminin kong, medyo sobra na talaga ang hiling mo ngayon.
Imposibleng gawin natin ito sa maikling panahon. Ayaw talagang tumanggi ang matandang Dragon King kay Han Sanchen. Kung tutusin, ang katayuan ni Han Sanchen sa kanyang puso ay pinakamataas, kaya natural na ayaw tumanggi ng matandang Dragon King. Gayunpaman, ang kasalukuyang kahilingan ni Han Sanchen ay talagang napakalaki. Hindi natin hahayaang mamatay ang mga sundalong hipon at general ng alimango sa pagod dito. Ang pangunahing punto ay na kahit na sila ay pagod na pagod sa kamatayan, tulad ng isang malaking gawain ay maaaring hindi makumplito. Sa makatuwid, ang matandang Dragon King ay talagang umabot sa puntong iyon, kaya't ipinahayag niya ito ng direkta at walang magawa. Hindi nagalit si Han Sanchen tungkol dito, sa halip, ngumiti lang siya ng mahina. Old Dragon King, you and I have completely different opinions. I think your people can definitely do it, even. Maaga pa nating tapusin ang trabaho. Nakangiting sabi ni Han Sanchen, ngayon lang talaga ako gumawa ng mga kalkulasyon, at ang resulta ay maaari nating tapusin ang lahat bago magmadaling araw, trabaho. Sa ganitong paraan, ang bawat isa ay maaaring magkaroon ng isang tiyak na tagal ng oras upang magpahinga ng naaayon. Mukhang nataranta ang matandang Dragon King, Mr. Han, with all due respect, I really don't understand how you counted your so-called end of work early. Natural, alam na alam niya kung anong klaseng sitwasyon ang mararanasan ng sarili niyang mga kababayan, pero nakabudget na siya sa isip niya ng maraming beses. Pero ang problema, kahit paano niya kalkulahin, talagang napakahirap kumpletuhin ang final result. Talagang mahirap para sa kanya na maunawaan kung anong uri ng algorithm ang ginamit ni Han Sanchen. Walang gustong itago si Han Sanchen, kaya ngumiti siya at sinabing, dahil talagang magkaiba ang algorithm ko at ang iyo. Dinampot ni Han Sanchen ang isang sanga sa tabi niya, pagkatapos ay tumingkayad at gumuhit ng 3 landas sa lupa, ito ay nangangahulugan ng 3 ilog na nais nating hukayin. Tumango ang matandang Dragon King, napakakaraniwan, walang espesyal. Hindi na nagsalita pa si Han Sanchen, kinuha niya ang sanga at mabilis na gumuhit ng 3 pang bakas sa lupa, gayunpaman, sa katunayan, ang bawat isa sa 3 bakas na ito ay naulit at bahagyang konektado sa bakas sa itaas. Pagkakita nito, agad na kumunot ang noo ng matandang Dragon King. Mr. Han, ito po. Ngumiti si Han Sanchen, matandang Dragon King, tingnan mo ng mabuti, pareho ba sila ng 6 na ilog? Sa katunayan, ang matandang Dragon King ay direktang tumango sa puntong ito nang walang anumang intensyon na pabulaanan. Ngayon tama na, 3 sa kanila, dahil humiram sila sa orihinal na 3 ilog, nabawasan ang dami ng kanilang proyekto ng hindi bababa sa kalahati, kaya, ang aktwal na oras at gastos na ginugol sa pagtatayo ng 3 ilog na ito ay halos katumbas ng orihinal na 1.5 ilog, iyon lang. Sa napakarami sa atin, kung gusto nating bumuo ng 1.5 linya pa, naniniwala akong magtatagal ito, ngunit hindi ito dapat tumagal ng masyadong maraming oras. Kung ang pamamaraang ito ay pinagtibay, dapat aminin ng matandang Dragon King na hindi ito tumatagal ng maraming oras. Walang paraan, masyadong maiikli ang construction period dahil dito. Ngunit ang isang problema ay na kahit na ang paggawa nito ay talagang makatipid ng maraming oras at gastos, ang problema ay ang 3 kalsada na gusto mong itayo ay talagang nakadepende sa orihinal na 3 kalsada sa isang kahulugan. Ito ay nangangahulugan na kapag ang aming orihinal na 3 landas ay nakalantad sa isa't isa, kung gayon ang aming kinaharap ay talagang inilalantad ang iba pang 3 landas. Sa isa't isa, ito, talagang walang kahulugan. Sa huli, silang lahat ay nawasak, ngunit, sa kabaligtaran, sa isang tiyak na lawak, walang kabuluhan pa rin ang trabaho natin. Mahinang ngumiti si Han Sanchen, kung susundin lang natin ang mga guhit, kailangan kong aminin na mangyayari nga ang problemang ito. Gayunpaman, ang diagram na iginuhit ko ay para lang sabihin sa iyo ang isang magaspang na prinsipyo nito, ang talagang kailangang ipatupad ay hindi ganito, ito ay isang katulad na prinsipyo. Bahagyang sumimangot ang matandang Dragon King at biglang naging seryoso. Dahil ang mga prinsipyo ay magkatulad, ito ay nagpapakita na ang Han Sanchian's algorithm ay maaaring talagang iba. Actually, ang specific plan ko is the Zimo River. Ang tinatawag na ilog ng Zimo ay talagang nangangahulugan, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, 2 ilog sa parehong lugar. Ang malaking ilog ay ang ilog ng ina,
At ang maliit na ilog ay ang ilog ng bata, ang inang ilog ay nasa ibaba at ang ilog ng bata ay nasa itaas. Sa ganitong paraan, ang natuklasan ng kalaban ay Zihei at ang nawasak ay Zihei, ngunit ang tunay na ina na ilog ay ligtas na umiral dito. Naniniwala rin si Han Sanchen na ang tatlong malalaking ilog ng ina ay tiyak na makakahuli sa kalaban. Siyempre, ang pinakamahalaga ay ang paraan ng pagkakagawa ng Zimo River ay talagang napakatipid sa oras at labor saving. Napakasimple din ang dahilan, sa katunayan, tatlong malalaking ilog lamang ang kailangang itayo sa tatlong panig. Ang Mother River ay hindi lamang ang balangkas ng pangunahing katawan, kundi pati na rin ang hotbed at prototype ng sub-ilog. Sa makatuwid, ang oras at gastos na ginugol niya sa pag-unlad ay mas mababa kaysa sa direktang pagbubukas ng dalawang ilog. The way of the Zimo River is indeed wonderful. Ay, bakit hindi ko naisip ito? Ang matandang Dragon King ay direktang naakit din sa mungkahing ito. Aaminin ko, ito ay talagang isang magandang ideya. Gayunpaman, kung iisipin mong mabuti, mayroong isang napaka-fatal na problema. Ayun na buo ang tinatawag na Zimo River. Kung ang mga ilog ng bata at ina ay ganap na nasa iisang daluyan, kung gayon kung ang ilog ng bata ay matatagpuan, ang ilog ng ina ay tiyak na matatagpuan, puputulan ng kaaway ang agos at iba pang pamamaraan, na ganap na puputulan ang pinanggagalingan ng inang ilog. Kaya, sa kasong ito, ang diskarte na ito ay mukhang maganda, ngunit ito ay magiging napakasama kapag ginamit. Gayunpaman, kung ang ilog ng Zimo ay hindi nagmumula sa parehong channel, kung gayon sa panahon ng pagtatayo, maaaring hindi ito makatipid ng oras at pagsisikap sa kabilang panig ng ilog ng Zimo. Kung ang ilog ng Zimo ay idinisenyo ng maayos, ang problemang ito ay maaaring iwasan ng matalino. Ang ideya ni Han Sanchen para sa Mother River ay direktang maghukay ng malaking malukong hugis bilang pangunahing katawan. Siyempre, ang malukong hugis na ito ay isang baligtad na trapezoid. Ibig sabihin, malapad sa itaas at makitid sa ibaba. Sa lupa, mayroon tayong lugar na palaging tinatamaan ng baha. Ang lugar na iyon ay orihinal na matabang lupa, ngunit dahil sa baha, minsan ay tuyo na tuyo at minsan ay tinatamaan ng baha. Pero ang mga ninuno ay napakatalino, gumawa sila ng paraan para makontrol ang tubig, para maging maayos ang lagay ng panahon sa lugar na iyon noon pa man. Ang bagay na ito ay tinatawag na weir. Pagdating ng tag-ulan, ililihis ng weir ang tubig at ilalabas ang pressure ng tubig, na nagiging sanhi ng mga pagbaha, hindi na rumaragasang. Pagdating ng tagtuyot, ililihis din ng weir ang tubig mula sa mga lugar na ito, kaya't ang mga lugar na ito ay nagpapatubig ng medyo tuyo na tubig. Bagaman ang weir ay ginagamit upang kontrolin ang tubig, dapat tayong matutong gumuhit ng mga hinuha mula sa isang halimbawa. Balak kong gamitin ang weir sa Zimo River natin. Medyo nataranta ang matandang Dragon King nang marinig ito. Siya ay isang Mar-Angel na hari ng tubig, ngunit sa sandaling ito, si Han Sanchen ay nagbibigay ng nakatutuwang mga aralin sa pagkontrol sa tubig. Gayunpaman, wala siyang kahit katiting na pagtutol o pagkasuklam, bagkus ay natuto siya ng may bukas na isipan. Palawakin ang aming inlet at mga kalapit na lugar hanggat maaari. Para bigyan ka ng idea, bigyan kita ng number. Halimbawa, sa pagbubukas, itinakda namin ang lapad na mga 10 metro, kaya ang ilog ay dumadaloy ng maayos sa lahat ng paraan. Ngunit sa proseso, hinihiling ko ang mga pampang ng ilog na magsimulang lumiit. Ito ay maaaring maging 9 na metro, 8 metro, o kahit na direktang bawasan sa 1 o 2 metro pagkatapos maabot ang isang tiyak na distansya. Ang matandang Dragon King ay umiling, hindi pa rin lubos na nakakaintindi, hindi ba ito ay simpleng proseso lamang ng paggawa ng ilog mula sa malawak hanggang sa makitid? Ano ang kinalaman nito sa ilog ng inaanak? Matagal nang alam ni Han Sanchen na magkakaroon siya ng ganoong reaksyon, kaya pumitas siya ng isang sanga at gumuhit ng isang salitang katulad ng panghuhula sa lupa. Sa katunayan, ang pagkipot ng ilog ay hindi nangangahulugan na ang buong ilog ay talagang naging makitid. Nagsimula palang mag-iwan ng pilapil sa gitna ng ilog si Han Sanchen para ilihis ang daloy. Tila ang pangunahing ilog ay halos 4 na metro lamang ang lapad, ngunit sa katunayan ang tunay na lapad ng buong ilog ay 10 metro pa rin, ngunit ang pampang ng ilog ay nagsasanga ng isa pang 6 na metro, na bumubuo ng isa pang ilog. Sa madaling salita, ang daluyan ng ilog ay unti-unting nahahati sa dalawa.
It's just that the other branched river channel was diverted to the other side by the river embankment at nakatago sa ilalim ng lupa. Nang marinig ito ng matandang Dragon King, sumimangot siya ng malalim, ngunit hindi nagtagal ay bigla niyang naintindihan. I understand, the so-called Zimo River is to divide the river channel into two. In this case, hindi naman talaga tumaas yung project namin, kasi from the beginning to the end, we are building 3 river channels. Itong 3 ilog na ito ay lihim nating hinati sa 6. Ngumiti si Han Sanchen at tumango, oo, ganyan talaga. This method is wonderful. This will not increase our workload, on the contrary, it will reduce our workload to a certain extent. Dahil sa orihinal ay maaaring ito ay isang direktang distansya ng 10 metro, na kailangang direktang hukayin, gayunpaman, dahil ngayon ay may pilapil na ilog sa gitna, hindi na kailangan pang hukayin ang gitnang bahagi, sa ganitong paraan, hindi nito malulutas ang oras at gastos, ano nga ulit? Sa pag-iisip nito, sa wakas ay ngumiti ang matandang Dragon King. Mahinang ngumiti si Han Sanchen, huwag kang maging masaya ng maaga, bagamat ang ating plano ay magagawa sa teorya, sa katunayan ay mayroon pa ring mga paakit na punto na kailangang lutasin. Mr. Han, ano pang problema ang kailangan nating lutasin? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!